Welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Nagba-vlogs nga po ako ng iba't ibang uri ng halamang gamot. Nagtuturo din po ako ng tips tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Yung may pula po na gumaganyan, paki-subscribe na lang po. Huwag na rin pong kalimutan i-likes yung may simbolong gumaganyan, paki-likes na lang po. Kung mahilig po kayo sa ginagawa ko ng tips tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng halamang gamot and vlogs na natural na iba't ibang uri ng halamang gamot, paki-share na rin po sa friends and family kung mahilig sila sa mga ginagawa ko. At ngayon po, ang iti-tips tutorial ko sa inyo sa araw na to, yung bakit ang mata natin madaling lumabo kahit bata pa tayo, kahit 3 years old or pataas, malabo na yung mata natin. Yan po yung tatalakayin natin ngayon o iti-tips tutorial ko sa inyo. Tips number 1, kaya lumalabo po yung mata natin, bata matanda. Ito po yung tips ko sa inyo. Gumamit kayo ng cellphone, gumamit kayo ng tablet, gumamit kayo ng laptop, gumamit kayo ng monopod, gumamit kayo ng iPad, gumamit kayo ng PSP, gumamit kayo ng PS4, ay Nintendo, kasama na ang TV. Natutok yung screen sa mata natin na pwede na nating mahalikan ang screen ng mga nasabi ko na gadget. Talagang number 1 pong lalabo yung mata ninyo. Bata, matanda, mga ilang years lang malabo na yung mata mo. Baka yung mga 1 meter hindi mo na makita kung palagi ganyan ginagawa mo. Yung nanonood ka, halos tutok na tutok yung mata mo. Sinasabi mo na, ay nako, hindi ko makita yung pinapanood ko. Di ba may ganyang mga tao, gusto nila yung tutok na tutok para kitang kita yung mga teleserye nilang pinapanood o mga pelikula. Ganon din yung mga bata, tutok na tutok yung mga gadgets sa paggamit nila. Hindi nila alam, diyan nagsisimula yung panglalabo ng mata, masisira yung mata ninyo. Siyempre yung reflex niyan, yung ilaw, di ba, parang times 2 ka na binubulag ng ilaw ng mga screen ng cellphone ninyo, screen ng laptop, screen ng tablet, screen ng PSP, PS4, monopod, iPad o ano pa mang gadget na ginagamit ninyo. Talagang masisira yung mata ninyo. Iwasan po ninyo yung paggamit ng malalapit yung mga gadgets na tutok talaga yung mata ninyo. Ito po yung tips ko sa inyo para hindi agad lumabo yung mata nyo. Magsalamin kayo ng anti-radiation. Yun, wala yung grado na anti-radiation. Sabihin lang ninyo doon sa mga bilihan ng salamin. Kahit sa bata may anti-radiation. Kahit nag-computer ka, may ganyan na salamin. Tips number 2, kaya lumalabo yung mata natin kahit bata pa tayo, yung palagi tayong puyat. Tapos puyat na nga tayo, ginagawa natin pagdating natin sa bahay natin, galing sa trabaho, lalo na kung ikaw galing sa initan, nanggaling ka sa init ng araw o magsasaka o mangingisda, nagka-construction. Siyempre pag binata ka, pupunta ka sa nililigawan mo, nagka-construction ka, siyempre may araw. Ganon din yung pag naga-bukid, ganon din yung pag naga-isda, diba? Siyempre kung manliligaw ka niyan, ay naku, baho yung ligo muna ako. Yan po yung tips ko sa inyo. 30 to 40, malabo na yung mata ninyo kapag ganyan araw-araw ang ginagawa nyo. Ako po magsabi sa inyo. Comment po kayo dito kung totoo po sinasabi ko. Palagi ka nagliligo, galing ka sa initan, sikat ng araw, at iba pa, masisira po yung mata mo, lalabo po. Please lang po, lagaan po ninyo yung mata ninyo. Ako po may sabi sa inyo. Yan po yung tips number 2. Tips number 3, kapag ikaw ay kusinero, isa ring nakakalabo ng mata, o ikaw ay baker, or ikaw ay nagaluto ng mga iba't ibang tinapay, pwede kang lumabo yung mata. Ito po yung tips ko na. Ang pagluto ng donut, pinapry. Yun siyempre, di ba, ang init niyan, salubong sa mata mo. Kung ikaw nagpa-fry ng donut, huwag kang maghihilamos ng tubig. Ako po may sabi sa iyo, 30 to 50, hindi mo na makita yung mga 1 meter to 2 meters na binabasa mo.
Kung nagpa-fry ka ng donut tapos pagdating mo sa inyo, maghihilamos ka bago matulog. Nako, iwasan po ninyo yan. Ganon din po yung mga nag-oven ng tinapay, kagaya ng rack oven. Ano ba ang rack oven? Yung umiikot po, nakasaka yung rack, tapos malaking oven siya, umiikot, ikot ng ikot, yan, ganyan. Yun yung rack oven, ginagamit sa malalaking bakery. Kapag kayo ay nag-oven, iwasan ninyong magugas pati ng kamay. Iwasan ninyo na magpaulan. Kung may ulan, sumilong kayo. Huwag ninyong sabihin na malilit kayo. Habang buhay ang dadalhin mo, malabo yung mata mo. Kapag ikaw ay nag-oven, tapos sinugod mo yung ulan. Ganon din po kapag nagligo, pagdating mo sa inyo, tapos nagilamos ka, lalabo yung mata mo. Yan po yung tips number 3. Tips number 4. Yung paggising mo sa umaga, bigla ka maghihilamos. Iwasan po ninyo, nakakalabo po ng mata yan. Please lang po. Pag galing mo sa inyo, galing sa initan, sa construction, pangingisda o saan pa mang uri ng trabaho mo na galing sa initan, tas naligo ka, naghilamos ka, lalabo agad yung mata ninyo. Yan po yung kakunik ng tips number 4. Kapag nagising ka, di ba, maghihilamos ka. Naku, nakakalabo po ng mata yan. Huwag po kayo maghihilamos agad pagkagising-gising ninyo. Lalabo ang mata ninyo. Please lang po, listen. Tips number 4. Tips number 5. Isang nakakalabo ng mata. Yung kapag ikaw ay sex, tatarak yung mata mo niya, siyempre. Diba? Ay, subukan ninyo na kapag sex ka, tumarak yung mata mo. Diba? Tapos, kasama na dyan yung isang nakakalabo ng mata, yung anong tawag dito? Yung pera. Diba? Pag-sex lalo na kapag nilabasan ka, diba? Medyo tatarak yung mata mo. Lalabo, pero yung sinasabi ko, yung pansamantalang labo lang, ito yung tips number 4 ba tayo? 4? 5. Yan. Lalabo yan, pero babalik din. Temporary. Pero yung talagang pera, lalabo talaga yung mata mo niya kapag may marami mo ng pera. Makakalimutan mo lahat yung mga kamag-anakan mo, magtatago ka pa, di ba? Di ba? Comment po, totoo ba yung sinasabi ko? Nakakalabo ng mata yung pera. Saka yung sex naman, pan-temporary lang yan. Lalabo yung mata. Siyempre pag nilalabasan ka ng sperm, tatarak yung mata mo, di ba? Yan po yung tips number 5 and 6. Sana po may naintindihan kayo sa tips tutorial ko, yung panglalabo ng mata sa araw na to. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay suportahan niyo yung channel ko. Maraming salamat po sa suportado po yung channel ko. I'm Will Be TV. Thank you for watching.